So yan, sa video na to ay tuturo ko sa inyo kung ano yung mga function ng tester. Yan, mula sa DC, AC, yan, true RMS, yung ohms, yan, yung continuity, at yung diode, capacitance, at yung NCB. Ituturo ko sa inyo kung paano yan gamitin sila lahat. So uunahin natin sa pag test sa function ng tester ay yung ating auto. Yan, kung meron kayong auto sa tester nyo, automatic ang ibig sabihin yan. Yan, itetest natin kung paano gamitin. Yung iba kasi natatakot gamitin yan kasi hindi nila alam kung paano. So test natin kung paano yan, kung paano ba yan siya gamitin. So yan, bago yung test probe natin. So test muna natin sa continuity. Yan, meron tayong continuity. Sa resistance naman tayo. Hindi, sa DC muna. Unahin natin yung DC. Nasaksak ko to dito. Ay, saksak natin yung ating power supply sa outlet. At yan, matigas-tigas tong wire nito. So i-on natin. Ayan, naka 12.3.2. So pag hininaan natin yan, yan, test natin ngayon kung ilan yung voltahe niyan. Ayan. So sa kita niya, 5.3, 5.2 volt. Pagka nagbabago din to. Sabihin accurate to. Kasi pag ayan, babaguhin natin ha. Ayan natin. Itasan natin. Diba nagbabago din siya? Ayan, 9.3. Ayan, diba? Nagbabago din siya. Ibig sabihin, kahit hindi mo na siya isi-settings, basta naka-auto, okay lang siya. Ang hindi ko lang alam kung pwede sa auto yung AC. Ayoko siya sa AC. Hindi ko siya ginagamit sa AC yung auto. Sa NCB naman tayo. So yung DC natin ay na-test na. Yan, meron tayong 12.2. Ayan, 12.2 din dyan. Ayan, diba? 12.2 din dito. Tapos dito 12.2. So ang susunod nating i-test ay yung sa AC. Sa AC naman tayo. Susunod din natin yan para alam nyo kung paano gamitin yung settings na AC at DC. Ito, para itong video na to, para to kay Lods Enting. Kay Lods Enting tong video na ito. Yan, set natin sa AC itong ating tester. Set natin sa AC yan. Yan, tapos salpak dito yung isa, salpak dito. Nakaka-reading tayo ng 232 volt AC. AC yun ha, galing sa saksakan. Yan. Pag hinugot ko naman to, wala na tayong marireading. Yan, diba? Wala na tayong marireading. Wala na tayong marireading. Pero pag isasaksak ko ito, yan, 234 volt. Yan. So yun yung pag-test sa AC. Para alam nyo. Ito, maganda to kay Lods Enting kasi pagka nagte-testing siya, alam ng mga viewers niya na may power. At para malaman niya kung may power din ba yung sa extension niya. So yun yung sa AC, kumbaga alternating current. Ang DC naman ay direct current. Kaya kung makikita nyo yung dito, ito siya, wait lang ha. Ito
sa DC ay lang lagyan natin ng ilaw. Ayun, wala palang ilaw. Itong kanyang ito yung mag-focus. Kita natin itong parang may guhit dyan tapos may tuldok-tuldok, yun yung DC. Yan yung DC ay direct current, kumbaga walang alternating, wala siyang sine wave. Pagka kasi sa AC meron siyang sine wave, ay sound wave, sine wave, hindi sound, sine. Dito naman tayo sa ohms, sa resistance testing. So ito alam nyo na to, balik natin to, alam nyo na kung paano gamitin to. Una muna natin yung dito, yan, gumagana siya, diba? Gumagana yung ating tester. Nasa manual na tayo, nasa manual na yung mode natin. So ito yung ating pang test sa resistance. Ayan, test natin yung resistance. Wala pa tayong marireading. Yan, pag inon natin to, yan ang ating nare-reading. Ay, walang ma-reading, walang ma-reading. Yan, pwede nating i-hold yan. Ay, bago. Yan, ang kanyang reading ay nag 745 kilo ohms. Basta may K dyan, kilo ohms yan, letter K yan nakalagay yan. Letter K, kilo ohms. Tapos sa ano naman tayo mag test. Ay hindi, meron pala tayong isa pa wala na. So pagka itong settings na to, yung may tuldok sa gitna na OL, makaka-reading tayo ng body resistance. Yan, sa akin nakakonekta, hindi ba? Sa akin nakakonekta, meron tayo nare-reading na ohms value na 25, 24, naglalaro sa 25 mega ohms. Yan mega ohms yan, basta naka letter M. Ayan, meron tayong nare-reading sa akin pagka nasa dito tayong settings. Ito naman yung sa continuity, yung may buzzer. Ayan, may ilaw sa akin may tumutunog, diba? Yan yung sa continuity. Pag magte-test tayo ng wire, to testing natin. Ito yung DIY probes ko. Dahil dito nakaitim nakakonect, pag tinest natin to sa red, sa dulo, wala tayong mga continuity. Samantalang okay yung tester natin. Yan. Pagka naman dito tayo sa itim, tayo ay mayroong marireading. Yan, ba? Ibig sabihin okay yung wire. Ito naman, pagka naman dito tayo sa itim, ay pagka naman sa itim tayo nag-connect, tapos yung red yung nakakonekta dito, ay yan, kukonect natin dyan, konekta natin. Pagka naman ito red, tapos dito tayo naka-connect, wala tayong ma-reading kasi hindi siya doon. Pagka ito naman ang testing natin, wala. Okay, ang testing natin, ayun, gumagana yung wire. So itong test wire na ito ay good. Ganun lang yung sa continuity. So yan, dito tayo sa diode. Yan, diode settings. Sa ganyang sign, ayan diode, yung parang babae na nakahiga, ayan ay diode. Diode yan. So ito,
pwede itong gamitin sa resistance. Yung pag magte-test ka ng appliances, pwede itong gamitin. Kasi, at ito, the best itong gamitin sa mga appliances na ganito, electric fan. Kasi, wala kang maririnig na ohms value pagka nilagay mo dyan sa kamay mo. Wala kang maririnig na body resistance. Meron kang maririnig sa electric fan. Ayan. Kung matandaan nyo kaganina, 745 ohms yung na-reading natin dito. Sa kilo ohms yun. 745 kilo ohms. Dito, 742. So, walang halos pinagkaiba. Yan. Ibig sabihin, pwede yung diode settings. Pwede yung diode settings sa pagtitest ng appliances. Pwede siya. Pwede rin siya sa continuity, pero wala siyang buzzer. Yan. Connecta natin. Ayan, di ba? Nagre-reading tayo. Ayan, di ba? Nagre-reading tayo sa wire. Ayan. Sabihin, okay. Pwede siya sa lahat. Maliban sa capacitor. Maliban din sa voltahe. Nanofarad. Yan. Ibig sabihin niya ng capacitance testing. So, meron tayong capacitor dito. Meron tayong 2 UF. Meron tayong 1.5 UF. Test muna natin tong 2 UF. Yan, 2 UF. Ayan, meron pa tayong na-reading na 1.906 microfarad. Yan, UF. Yan ay microfarad. Ulitin natin para makasure tayo na okay itong capacitor na ito. So yan, 1.506. Yan, ay 1.9 microfarad. So ibig sabihin ito ay okay pa sa, hindi pa siya masyadong bumaba sa 2 UF. Ito namang 1.5 UF microfarad. So test natin. Meron pa tayong nakukuhang 1.454 microfarad. Ibig sabihin itong capacitor na ito ay good pa. Ulitin natin. Ang capacitor natin ay 1.454 microfarad. So ibig sabihin ito ay good pa. Pasado pa siya, hindi pa siya bumaba ng masyado sa 1.5. Ang capacitor na yun, pagka naka-reading kayo sa 1.5 microfarad na capacitor, mga 1.2 na lang na-reading, 600 na farad, NF yan, 600 na NF, 900 NF, tapos nasa 1.5 siya, yung kanyang rated, sira na yon. Pagka naman ang na-reading ninyo ay sa capacitor ay OL, ayan, sabihin niya yun ay shorted. Ayan o, sinashort ko yung probes, OL ang lumabas, OL yung nasa screen ng ating tester. Ibig sabihin yun ay overload. Overload ang tawag dyan pagka nag test ka sa capacitor. Pagka yun ang lumabas, shorted na siya. Pagka naman nagtest ka sa resistance at ito ang lumabas, hindi ka pa nagtitest, yan ay open loop o open line ang tawag. Pero kapag ka nasa capacitor ka, ang tawag doon ay overload. Yan, tignan ninyo. Ayan ang OL, tapos MF. Ibig sabihin yan ay shorted ang capacitor pagka nag-test kayo at yan lumabas. Yan po ay shorted na, kumbaga sira na. Pag naman po ay magte-test tayo sa NCB, yan, sa NCB tayo magte-test, hindi natin kailangan to.
So yan. Ang NCB kasi, kaya tinawag yan na NCB. Saan na yung NCB? Ayan o, ito. Ang NCB kasi, ang talagang pangalan yan ay non-conduct voltage. Kumbaga, hindi mo kailangan ng test probe para makapag-test ka ng voltahe. Halimbawa ito. Ayan. Ayan na mag-test. Ayan. Nakaka-reading siya ng pagka itong sa taas na ito sa akin, yan ay NCB, pang-detect yan. Ayan o, nakaka-reading tayo. Ibig sabihin may voltahe. Ayan. Pag pinatay natin yung breaker natin, ayan, wala nang na-reading. Wala na. Pagka inon natin ito, meron na ulit itong na-read kukuha. Ibig sabihin okay yung line. May titrace natin. Yan. Titrace natin dito. Di ba? Ibig sabihin yung NCB natin ay good. Okay. So ganun po gumamit ng NCB. Mayroon din siyang isang function si NCB. Ito. I-connect mo din siya dito. I-connect mo siya dyan. So gagamit tayo ulit ng ito. Itong gantong outlet kasi hindi ko masyadong trusted yung ganyong outlet pagka magte-test ng voltahe. Kasi masyadong malaki yung bilog. NCB tayo. Yan. Isasaksak ko yan. Positive dapat lagi ang nakalagay. Yan. Isasaksak ko. Naka-reading siya, di ba? Hindi pa, garo pa. Ay, mas peng-peng na. Ito. Okay, may siya nga na. Sabihin, okay yung lines. Ito, pagka nasa yung merong live and neutral. Pagka nasa pagka meron kayong ganon, ang neutral ay yung may mahahabang butas. Itong live wire, yung may maliliit na butas. Papakainin mo na tapos pagkakain mo na lang ng ulam. Di ba? Okay yung outlet. So maraming function yung tester ko yan sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. So meron din akong tester dito na clamp meter. Oo nga, pagkatapos magluto mo. Meron tayong clamp meter dito. Ito siya. So i-open natin. Meron din siyang backlight. Ito ay meron dapat buzzer pero nasira na siya. So kapit natin yung ating test probe. Short natin, tignan natin. Ang ating tester ay gumagana. Dito mo na pakainin, baka kulangan ka nito eh. Gumagana yung ating tester. Dito na lang. Hindi ko niya pakainin mo na pagbalik ko. So yan gumagana siya Aray So same lang din to sa tinuro ko kanina sa tester na to. Same lang yung mga function niya dyan. Ito may pagkatulad sa analog tester. Dahil meron siyang range may 200 ohms, 2000 ohms, may diode. Tapos meron siyang DC voltage. So try natin yung DC. Susubukan ko yung DC voltage pagte-test. Subukan natin. Ayan, ka-reading tayo ng ito, medyo hindi accurate to
Saka 13 volt siya. Samantalang ang ating nare-reading sa ating mismong power supply ay 12.1 lang. Pero yan ay okay lang. Pagka naman ito, pag binaliktan natin ang pagtetest, magkakaroon siya ng negative. Negative. Ayan o, nagkaroon siya ng negative. May guhit dyan. Mag-shampoo ka mabuti. Try natin i-connect yan dito. Yan. Pagka binabaan natin ito, Dito pa rin ako kumukuha. ay nawala na. So ika-clamp meter natin, ika-clamp natin. Gamit tayo ng alligator clip. So yan, meron na tayo alligator clip. Yan, i-connect ko to. Tignan nyo kung may ma-reading. Naglalaro nga naman tubig yung Yan. babae niyo. Mali ang ating connection kasi may negative. Gagawin dyan, pagpapalitin. Pag pinagpalit, ayan, wala nang negative. So pagka binabaan ko to, bumababa yung voltahe, di ba? Libo ka ng maayos. Ayan, bumababa yung voltahe. 5 doon, 6 dito. So medyo mataas yung reading niya. So okay lang yan. Ayan. So okay. So very good yung performance. So ating ibabalik to. Yan yung wala. So ang atin namang iti-test ay yung AC sa alternating current. O nga pala, ito tatandaan nyo, ang sign ng DC ay ito, ayaw mag-focus. Ayan, kita nyo yung may guhit oh. Ayan, direct current ang tawag dyan. Sa AC naman, ito, ayan oh, AC, parang alon siya. Yan yung sign sa AC. Lagi nyo tatandaan yung mga itsura ng settings na yun. Mga settings para alam nyo kagad. Sasaksak dito. Ito, AC tayo. AC 236 volt. Yan, AC yan. 237 volt, 36. Yung na-reading natin, kaganina dito ay 240 yata yun, o 225. So, okay lang yon. Sa ganun mag-test sa clamp meter. Pero, ang talagang trabaho nito is yung sa current nya. Ayan, may 20 ampere, 200 ampere, at 2000 ampere. Yun yung mga function nya. At oo nga pala, sa diode pala tayo. Sa diode tayo, magte-test pala tayo ng LED. Ang diode na yan ay ito. Iba-iba ang diode. Mayroong LED, light emitting diode. Ayan. Ang LED ay light emitting diode. Tandaan nyo, ito ang settings. Ang mahirap pagka ikaw lang nagbablog. Ayan, ayan ang sign ng diode. Laging tatandaan yan. I-test na natin. Sa mga bagong LED, pagka bibili kayo, ang pinakamaiksi, yung maiksi na paa, yun ang negative. Ang mahabang paa, yun ang positive. Okay? Kumbaga ang positive ay red, ang negative ay black. Yan. Connect natin to. Ito yung maliit na paa. Connect natin. Connect natin ha. Tatandaan nyo lagi yon.
Ayan. Umiilaw siya. Tama yung polarity. At yung kanyang voltahe na kinukuha ay 2.276 volt. Yun yung maximum na voltahe na kaya niyang kukunin. Kaya niyang tanggapin para hindi siya mag-overheat. So yun ang function nito, pang test siya. Pag positive, ang red, ito. Ang negative, ito. Black, red ang positive, black ang negative. So yan. So sa next vlog ko po, sa next video ko na po gawa ng video yung tanong niyo po ni Sir Maynard Agron. Next video ko na po gagawa ng ano yun, diagram. At ang tanong niya kasi dun sa live ni Lord Sinting kagabi ay pwede daw ba mag-convert ng electric fan gamit yung DC motor na 12 volt kagaya nito. Yan, ganyan. Kagaya niyan. At nagtatanong siya kung ano yung mga kailangan na gagamitin para mabuo yung electric fan na yon. So ating pong gagawa ng video yan, wag po kayo mag-alala. At para ay ma-educate din po kayo kung paano yun gagawin. So hanggang dito na lang po ang ating vlog sa araw na ito. At ako po ay nagpapasalamat sa nanood. At shoutout nga po pala tayo kay Lods Enting, yan, mega love shoutout po. Kay Lods Bullet Train Channel, yan, mega love shoutout. Kay Lods Horseshoe TV, kay Lods White Fairy, tapos si Master Ed's Tech TV, yan, mega love shoutout po. Si Lods Andy Rabino TV Tech, si Lods Bullet Train, yan, nabanggit ko na yata si Bullet Train na. Tapos sino pa ba? Si Lods Kois, yan, laging nakasubaybay sa akin yan. Tapos si Lods Johnny Sins and Lexi Ford, yan. Sino pa ba? Kakalimutan ko na. Yan. Yan, sila lang po ang aking masya-shoutout ngayon. Ayun, si Sir Rickman Mix Vlog, yan, mag-love shoutout po. So yan, yun lang po ang aking masya-shoutout ngayon. Kung may natutunan ka sa vlog ko ngayon, pwede bang mag-subscribe ka at pinutin mo ang notification bell. At hindi pwedeng makalimutan ang like button, yan. Ako ay nagpapaalam na. Kita-kita po tayo sa next video.